Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about ano ang kahalagahan ng pagiging tao ni Kristo. So our concept is all about Docetism, isang maling aral or heresy na itinatanggi ang tunay na pagkatao ni Jesus Christ. Ayon sa paniniwalang ito, si Jesus Christ ay nagmukhang tao lamang, ngunit hindi tunay na nagkatawang tao. Itinanggi rin ito ang kanyang tunay na pagdurusa at pagkakatawang tao. Ngunit ayon sa Biblia, si Jesus Christ ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ito ang pundasyon ng ating kaligtasan. So our Bible reading is all about 1 John chapter 4 verse 2 and 3. NI version. This is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God, but every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. Ano ang sinasabi ng talatang ito? So, ang tunay na aral ay kinikilala na si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Ang sino mang itatanggi ito ay hindi mula sa Diyos at may espiritu ng Antikristo. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is si Jesus Christ ay tunay na Diyos at tunay na tao. So, ayon sa 1 chapter 1 verse 14, ang salita ay naging tao at naninirahan sa atin. Sabi naman sa Colossians chapter 2 verse 9, sa kanya nananahan ang kapuspusan ng pagka-Diyos sa anyong tao. Ang pagkakatawang tao ni Jesus Christ ay hindi pagpapababa sa kanyang pagka-Diyos, kundi pagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa atin. So, second is ang pagka-Diyos at pagkatao ni Jesus Christ ang nagbibigay sa atin ng kaligtasan. So, sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, may isang Diyos at isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong iyon ay si Kristo Jesus. Sabi naman sa Hebreo chapter 2 verse 14 to 17, ginawa siyang tulad natin upang magligtas. Bilang Diyos, si Jesus Christ ay may kakayahang magpatawad ng kasalanan. Bilang tao, siya ang perpektong sakripisyo para sa ating mga kasalanan. So last is si Jesus Christ ay nakikiramay at nagmamalasakit sa atin. So sabi sa Hebreo chapter 4 verse 15 to 16, siya'y tinukso sa lahat ng paraan tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Sabi naman sa Mateo chapter 11 verse 28 to 30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan. Dahil si Jesus Christ ay naging tao, naiintindihan niya ang ating sakit, paghihirap at tukso. Siya ay isang mabuting pastol na nag-aalaga sa kanyang mga tupa. So makikita ito sa 1 chapter 10 verse 11. So, ngayon nadako na tayo sa ating application. So, yung first application is maniwala sa tunay na Kristo at tunay na Ebanghelyo. Huwag hayaang manlinlang ng maling katuruan. Dapat nating ipahayag na si Jesus Christ ay nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Second is alalahanin na naiintindihan ni Jesus Christ ang ating paghihirap. So, kapag tayo ay dumaranas ng pagsubok, alalahanin na si Jesus Christ ay dumaan din sa parehong sakit at tukso. Siya ang ating kaibigan at tagapagtanggol. Last, ilagak ang lahat ng ating alalahanin kay Kristo. So, sabi sa 1 Pedro chapter 5 verse 7, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng iyong kapilisan sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about bakit mahalagang malaman na nauunawaan ni Jesus Christ ang ating sakit at paghihirap. So, ang kaalaman na si Jesus Christ ay tunay na nagkatawang tao ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob at pag-asa. Hindi siya yung isang malayong Diyos, kundi isang tagapagligtas na kasama natin sa bawat pagsubok. So, let's pray na po. Lord God, maraming salamat sa iyong pagkakatawang tao at sakripisyo para sa amin. Na Lord God, tulungan mo po kaming lumapit sa iyo sa panahon ng aming mga pagsubok dahil alam naming nauunawaan mo ang aming sakit. Lord God, palakasin mo po kami ang aming pananampalataya sa tunay na Ebanghelyo at ingatan mo po kami laban sa maling katuruan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.